Usapin dito sa paglilitis na merong mga nakatagong dollar deposit si Chief Justice Corona. Ang katanungan dito is, ano ba yung halaga nito? At pumapasok ba ito dun sa sinasaad niya, for example, sa 2010 SALN niya na 3.5 million pesos. Ngayon, kung lalampas yung kanyang dollar account dito sa amount na 3.5 million pesos sa kanyang SALN, then magtataka ka, ba't hindi niya dineklara ang sinasabing dollar deposits niya? So, ibig bang sabihin nito, pwede siyang makonvict by that virtue alone na hindi niya, kahit mo $100 lang yun pero hindi niya sinama sa SALN at alam naman natin na naamin na doon na meron siyang dollar account. May usapin na ang katanungan ay ano yung variance, ano yung difference between anong nasasaad sa SALN niya at ano yung katunayan na pag-aari niya. At ano ba yung degree na masasabing meron siyang bad faith or malis na pagtatago ng kanyang mga ari-arian. May dalawang senador na nagsabi na siguro 30% variance between what is stated in his SALN and what he actually owns is a threshold that has to be met. Ngayon, meron namang ibang nagsabing senator na masyadong malaki yung 30%. Siguro, this is up to the senator judges at ang kanilang individual appreciation kung ano ang magko-constitute para sa kanila na pagtatago at malicious deception ng kanilang ng pagdedeklara ni Chief Justice Corona. Thank you very much, Attorney Joey. Gusto ko lang balikan itong nasabi ni Attorney Trixie tungkol dito sa palitan ng mga salita sa media. Kasi nga sinasabi niya dapat itong trial ay nasa loob lang ng four corners ng session hall ng Senado. Ngunit hindi nga maiiwasan, merong parallel court, yung Court of Public Opinion. Tanungin natin si Father, ano yung masasabi mo dito sa mga lumalabas na mga testigo pero sa media lumalabas itong mga nagiging palitan ng salita sa pagitan ng magkabilang panig, Father? Ang aking sagot, depende yan kung saan ang punto de vista mo saan ka nakatayo. Kung pro ka or anti or nasa center. Ang mga nasa center, hihintay kung ano mangyayari. Especially yung hindi nila alam ang mga proseso ng korte. No? Ang sa aking pagtingin ay, well, both sides has the right. Siyempre, kung sisirain ka, you also have to defend yourself. Natural yun. Alangan mo, pipikit ka lang o magtakip ka lang ng tainga, you have to air also what is in your side, in your heart. Normal yun. Kaya mayroong ganyan. Siyempre, tempted din kung ang mga media men magtatanong. Supposedly, bawal sila, sabi nga ni Senator Enrile, bawal maglabas. Dito lang dapat sa korte. Pero, yun ang hinihingi ng mga media men gustong mag-comment sa isang komentaryo, ganun. So, para sa akin, ang pagtingin ko, right nila yun. May karapatan sila magsabi kung anong kanilang saloobin. So, nasa atin lang sa taong bayan, nakikinig kung saan ka maniwala. Di ba? Sino ba yung papaniwalaan mo? Now, para sa akin, siyempre, dapat may basis, may basihan ng iyong paniniwala. Kasi kung ma-blinded tayo, kulang sa impormasyon, ang mangyayari niyan, mukhang hindi maganda para sa ating desisyon na kumilos ka ayon sa iyong sariling pananaw lamang. Kaugnay pa rin ng mga nasabi sa media. Tawagin natin si Carding. May tanong po siya para kay Ginoong Kasiple. Magandang hapon po. Ito po yung tanong ko. Ano pong masasabi niyo sa payag ni CJ Corona na si Pinoy ay patungo sa diktatura dahil sa walang humpay niyang pagtuliksa kay CJ? Nasabi na kanina ni Senator Sagisag yung sagot dyan na mahirap maintindihan ng isang anak, ng isang martir, isang nagpabagsak sa isang diktadura ay gustuhin din na maging diktador, sa isang panahon na napakapopular niya at tinatanggap ng tao ang kanyang pamamahala. Ako tingin ko may nagpapanik na rito at meron talagang nililihis na yung issue. Kasi ang inabot na nitong buong impeachment ay nandun na sa punto na siya na lang ang hinihintay na magsalita.
mahalata naman sa nangyaring ilang araw na ito na maraming tanong, ang ending ay siya lang ang pwede magsabi. Magkano ba talaga yung kanyang SALN, yung kanyang worth, bakit hindi na nilagay yung acquisition cost sa column na yon, etc. etc. Ako tingin ko, ipit na yung sitwasyon. The more na umiiwas siya, na lumitaw sa loob ng impeachment court at sa media siya nagsasalita at kung ano-ano na yung sinasabi niya, lalo lang didiin ang kanyang ang pagtingin. Hindi lamang sa tingin ko ng mga taong bayan, pati yung senator judges sa kanyang guilt. Alright, Nikki, maganda sana kung nandito ang ilan sa mga tagapagsalita ng depensa, no, para masagot nila ito. Kaya lang sila ay nag-decline dahil meron silang isang meeting. Samantala, isang rally po ang naganap kanina, isinagawa ng mga health workers at mga miyembro ng Health Alliance for Democracy sa harap ng Philippine Heart Center. Kanina po itong alas 12 ng tanghali. Ito ay upang ipanawagan ang conviction ni Chief Justice Renato Corona. Anila, 30 araw na ang itinatakbo ng paglilitis, pero habang tumatagal ay inililigaw daw ang mamamayan sa tunay na issue. Bagamat idinadaan sa proseso sa mata ng taong bayan ay malinaw at sapat na umano ang mga ebidensya para makonvict ang punong mahistrado. Kasabay nito ay ang kanilang panawagan din na panagutin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga kasalanan nito sa bansa. Kailangan din daw na panagutin ang Korte Suprema sa pagbawal ng bahala sa mahalagang usapin kaugnay ng mga paglabag sa karapatang pantao. Lumalabas talaga na malakas yung ebidensya laban sa isang sa ating Chief Justice, no? Una na dito yung mga hidden wealth niya, no, na hindi niya na-declare sa kanyang SALN. Sa aking palagay ay isang malaking dishonesty yun, no? Hindi pa natin nilalabas yung mga dollar accounts na ayaw ipabukas ng Senate, no? Mahalaga na matanggal siya sa kanyang pwesto, dahil ito ay prelude pa lang ito, dahil ito ay simula sa isang mas malaking paglilitis, yung paglilitis na Gloria Arroyo, no? At nakikita namin na si Corona ay isang malaking balakid sa usapin ng paglilitis ni Arroyo. Kampante kami ay naniniwala, ng taong bayan ay naniniwala na sa mga ebidensyang lumabas na talagang mayroong patayan upang alisin si Corona sa kanyang pwesto. Alright, nais lang natin kunan ng reaksyon si Attorney Joey Bernabe bago siya umalis dito sa naganap na rally. Sa palagay mo ba, itong mga pagrarally na ito, no, sinasabi nila sui generis itong impeachment court, and the judges will judge based on the merit, but also depending, they're going to be very lax on the rules. Ito ba mga ganitong nangyayaring to, you think they will take into consideration when they judge the case? Sa ating mga naoobserbahan at pakikipanayam natin sa mga ibang senator judges, mukhang kanya-kanya silang appreciation kung anong kanilang i-consider sa kanilang pag-judge at the point of conviction or acquittal. Parang napapansin ko yung mga ibang abogado sa ating mga senador, ang sinasabi nila ay, syempre ang aming pagbabasihan lamang ay kung ano yung evidensyang natanggap. Okay? At ang kanilang judgment on conviction or acquittal will be based on this evidence. Pero mapapansin natin na yung mga ibang senator judges, pag ini-interview, parang ang sinasabi nila, kailangan ang aming konsyensya, ang aming pakinggan. Kung ano ang naaayon doon sa nalaman namin, kung anong naipalabas both ng prosecution at defense, not necessarily just evidence, pero naaayon sa aming pananaw, yun ang aming magiging basihan sa pag-convict or pag-acquit. Pero dito na nga pumapasok yung mga ganitong klaseng public reaction. Hindi natin pwedeng kalimutan na the Senate, even as it sits as an impeachment body, is a political institution. At itong mga senator judges natin, ang ilan dyan ay tatakbo sa halalan itong darating na 2013. At syempre, kanilang pakikinggan kung ano ang sinasabi ng taong bayan. Kung ang sinasabi ng taong bayan, gaya nitong mga nagrarally, ay hindi kami naniniwala sa integridad ng aming punong mahistrado, ang mga tatakbong senador ay maaaring makinig sa kung ano ang sinasabi ng pulso ng bayan. Final words lang bago kayo umalis. May meeting pa daw itong si Attorney Joey. Salamat. Siguro ang isang magandang ating palatandaan dito ay, ang pinaka-importante rito ay ang paglilitis na ito ay hindi lamang ukol sa ating punong mahistrado.
ang nasa paglilitis nito ay ang konsepto ng public accountability ng ating mga opisyal na nakaupo sa pamahalaan. Kasi kailangan bigyang buhay natin yung konsepto na ang ating gobyerno is a government for the people, by the people, and of the people. Kaya napaka-importante ng ating mga mamamayan, gaya ng mga inimbitahan natin mga estudyante at ang mga batang professionals natin, will take an active part. We should not be apathetic to the political changes and political events occurring. It is important that they take cognizance of the importance of this event in our history at talagang makilahok at sabihin ninyo kung ano yung inyong pananaw, kung anong nasa kalooban ninyo para ang ating mga representative, kung sa Senado man or sa House of Representatives, ay madinig kung ano talaga ang talagang nasa puso ng taong bayan. Maraming salamat, Attorney Joey Bernabe. Ako, Nikki, dapat daw yung mga kabataan na tulad natin ay makilahok. Gio. Si Gio. Okay, tawagin natin si Eselyn, ang kabataan na may tanong para kay Senator Sagisag. Yes. Tanong ko lang po, hindi po ba parang masyado nang nagiging focused yung media and si President Aquino sa impeachment trial? Paano na po yung ibang problema ng bansa? Yung katarungan, napaka-importante niyan eh. Kaya ngayon, tinututukan yan in hopes na itong nakikita ng nakararami na Arroyo Court may become an Aquino Court. What do I mean by an Aquino Court? Kamukha nung panahon ng nanay niya, si Pangulong Cory, ang talaga nilagay namin doon, unquestioned ang integrity at ability. Kaya hindi siya lagi nananalo. Talo sa Roppongi, talo sa Brillante Versiorac, talo sa Customs Reorganization. They called it as they saw it. Kaya dito, kung may mangyari kay Rene, either ma-evict or ma-censure, that will have a good effect on the others na tama na yung utang na loob. Magtinong na tayo. Let's call it as we see it. Kaya yan, if we will have to invest time and effort, so be it. Dahil yung pangkalahatang epekto niyan, mababalik noong araw na ang importante for us lawyers to know the law. Ngayon, ang nangyayari, mas importante to know the judge. Maraming salamat po, Senator Sagisag. Tawagin naman natin si Deo. May katanungan po siya para kay Sir Conrad. Sir. Hello. Magandang hapon ho. Tanong ko kung sakali yung makwit si CJ Corona, ano pong magiging political effect nito kay Presidente Aquino? Yan lang po. Sinabi na naman ni Presidente yung tinanong na si Presidente niyang question na yan. Ang sagot niya nga, it will be next to impossible prosecuting si Gloria kapag ka na-acquit si Corona. That will be the implications. Tapos on the whole, I think, mawawala ng gana talaga, we'll lose confidence that we can ever curb corruption kapag ka na-acquit si Corona. Pero ang sinasabi ko rito, actually I'm a little worried about yung mga rallies na convict Corona. Kasi ako personally, I think ang dapat na panawagan, hindi convict Corona, hindi let the truth come out. Ang disaffection ko din sa Supreme Court, hindi pa yung